Pag may nararamdaman tayong kakaiba sa mga motor natin, ay huwag tayong mag-alinlangan na ipatingin ito. Mas mabuti pa din na laging nasa kondisyon ang mga motor natin, lalo na kung ito ang kasama natin sa pang-araw-araw, para maiwasan ang disgrasya at abala sa kalsada. Magandang buhay sa inyo mga kuis. Kukunin na nga natin yung mga coins na naipon natin. Ito kasi yung ipambabayad natin sa pagpapaayos kay Ampon. Malaking bagay talaga ang pag-ipon, lalo na sa mga gantong sitwasyon na hindi natin inaasahan. Hinahaponan nga paglabas sa trabaho ay dumiretso tayo sa shop para bumili ng battery ni Ampon. Nagloloko na din kasi yung busina niya at nakurap-kurap na din yung sa panel niya. Para maiwasan ang pagkalobat sa daan ay inunahan na natin siyang palitan. Ako nga lang din nagkabit ng bagong battery ni Ampon mga kuis. Madali lang naman siyang palitan, kahit kayo ay kayang-kaya nyo din. Kinabukasan, dahil late na nga tayong dumating sa shop kahapon, ay bumalik tayo ngayong umaga para ipagawa na si Ampon. Dahil ngayong araw nga ay papalitan na natin yung transmission bearing ni Ampon. Dumating na din kasi yung mga pyesa na kailangan natin. Pagdating natin sa shop ay agad naman din tong sinimulan. Syempre ang gagawa ay si Kuis Bert, ang mekaniko natin. Binaklas muna ang tambutso saka sinunod yung gulong sa likod. Pagkatapos nun ay sinimulan ulit baklasin yung panggilid. May mga parte kasi ng tornilyo na doon nakapwesto kaya kailangan baklasin. Akala ko nga nung una ay natubigan yung gearings natin kaya nasira yung bearing. Dahil nga kung maaalala nyo, mga nakaraang buwan ay puro baha at bagyo yung nadaanan natin. Laking tuwa ako naman nung nakita ko na goods pa din yung langis natin. Alternate kasi tayo kung magpalit ng gear oil mga kuis. Kumbaga, every 2 months bago tayo magpalit ng gear oil. Pero, depende pa din sa mga nagiging biyahe natin. Kung madalas tayo mag long ride, minsan kada buwan ay nagpapalit na tayo at sinasabay na natin sa change oil. Pagkabaklas nga ay nilinisan na din ito at tinanggal yung gasket na dumikit sa transmission cover. At nung okay na nga, sinimulan na din tanggalin yung bearing na sira. At ito yung nasirang bearing mga kuis. Buti na lang talaga at isa lang. Medyo mahal din kasi yung bearing na yan mga kuis. Halos nasa 600 din yung presyo. Ganito pala itsura ng mga gearings natin mga kuis. After ikabit yung bearing, nilinisan na din yung mga gearings at tinanggal yung mga gasket na naiwan na nakadikit. Sobrang bilis lang din ng proseso mga kuis. Tinanggal, nilinisan, pinalitan ng bearing, binalik. Sa gear oil naman mga kuis, Sick oil yung gamit natin. Minsan naman yung kulay itim, Yamaha gear oil ata yun. Pagkatapos nga, binalik na din yung panggilid natin. Pinacheck na nga din natin yung brake shoe natin mga kuis. At kailangan na din palitan kaya pinapalitan na din natin. Yung brake pad sa harap ay goods pa naman. Hindi kasi ako madalas mag-brake sa harap mga kuis. Kaya kahit nasa 20,000 kilometers na ang takbo ni Ampon ay makapal pa din yung brake pad. Aspira brake shoe nga pala yung gamit natin mga kuis. Kasi yun lang yung available sa kanila. Sinabay na din yung paglinis ng gulong kung saan kumakapit yung preno. Binalik yung tambutso, sinalin yung gear oil, at yan tapos na mga kuis. Nawala na din yung lagutok pag naikot yung gulong. Hindi na tayo kakabahan kahit magbiyahe na tayo sa malalayo. At bago nga ako umuwi ay dumaan muna ako sa motor wash para bugahan lang ng tubig si Ampon. Yun lang mga kuis. Ride safe always and see you on the next one. Peace out.